Ayan, shoutout sa lahat. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na. And then follow nyo rin si Batang Macau sa sa social media niya. Saan sila saan kanila ma-follow? Maaari niyo ako ma-follow sa TikTok account ko, Batang Macau 60 to 90k. At sa FB page ko na Batang Macau 2.0. Yan, doon mo sila guys, i-follow sa TikTok tsaka sa FB page niya. Ayan, i-ano natin sa screen yan para i-check nyo. Sa mga naghahanap ng trabaho dito sa Macau, and then gusto nyo ng tips, ayan, panoorin nyo siya sa TikTok tsaka sa page niya. Ayan guys, follow nyo siya. And pwede nyo rin siya i-PM. Ayan, about lang sa trabaho. About lang sa trabaho. Pag personal, pwede rin. Pag personal, depende yan sa personal kung ano yung i-ano nyo. Ayan, shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. And then tatanungin natin siya kung kasi galing siya sa saan sa Middle East? Sa Saudi Arabia. Ayan, galing sa Saudi, and then nagpunta siya dito sa Macau, cross country. Ano bang nangyari bago ka ano bang step by step dito pagpunta? 'Di ba galing ka sa Middle East, and then paano ka ba nakapunta ng Macau? Bale napadaan ka dun sa YouTube. Doon sa ano pala, paano guys, kasi dati nanonood siya sa nanonood siya sa channel ko sa Kamutika TV, ayan. And paano mo pala nakita yung yung channel ko pala? Bale ako nag-search ba ng ibang bansa mapuntahan. Okay. Kasi alam naman natin na sa Saudi napakababa ng sahod sa cleaner. Ano man yan established housekeeping, ganyan, napakababa. So tumatanda tayo eh. Yung panahon, oras, nasasayang din. Although thankful pa rin may trabaho doon, pero yung enough mo, may pamilya ka, magulang, mga pamangkin, ganyan, kailangan mo suportahan, di ba? Mayaman ka eh, abroad ka eh. Kailangan mo magpahiram din ng blessing. So kailangan mong humanap ng ibang country na mataas ang offer. Pag scroll ko, nakita ko yung Kamutika TV. Yun, na-curious ako. Ang ginawa ko kasi, hindi muna ako nag-comment, nagtanong-tanong muna ako. Nagtanong ako sa iba kung ano ba yung Macau, tapos pinanood ko yung mga video ni Idol. Lahat yun para hindi ako magtanong ng paano mag-apply, paano gagawin ko. Pinapanood ko lahat. Kasi nandun naman lahat sa video niya. Kasi meron kasing nanonood kahit nandiyan na yung caption na halimbawa, itong agency. Tatanong pa rin anong agency. Ako nanonood ako lahat, pinapanood ko lahat. Pinanood ko talaga lahat yung mga video ni Idol. So, ganun nga. Nag-decide ako, mga ilang buwan lang yun nag-decide agad ako. Tama. Ko yan eh. Nag-decide agad ako noon, di ba? Lagi lang ako nagko-comment. Idol, papunta na ako diyan, ganyan. Nag-update ka noon nag-update. Oo. Yun nga, hanggang bumili ako ng ticket. Yun nga sabi ni Idol. Hanggang nandito na. Yun lang. Paano pala yung yung, di ba, yung pagbili mo ng ticket noon, yung mayroon bang direct from sa Saudi papunta dito sa Macau? So bali walang direct papunta dito. Ano mo nun? Mayroong Hong Kong? Mayroong dito na mayroong connecting flight. Mayroong pa Thailand ka. Papunta ka pa ng Malaysia. Sari-sari. Ano yung mo nun? Anong flight mo nun? Pero yung flight ko, yung napili ko kasi Saudi to Shanghai, China. Ay, ganun? Nag-China pa ako. Wala ka nakitang nun? Walang Hong Kong? Walang Hong Kong. Ay.
meron namang Malaysia, tapos pupunta ka pa ng Thailand, gagastos ka ng napakalaki. Kaya ito yung Option lang pinakang talaga, yung option mo cheap nun. flight ko, yung Shanghai hanggang Macau. Tapos pagdating mo ng ano nun, pagdating mo ng Shanghai nun, anong ginawa mo nun? Nag-book ka ulit ng ticket ba o nagbus ka na? Paano ba yung from Shanghai to Macau? Anong nasa Shanghai na ako, hinanapan ako ng visa. Ah, Pero sabi ko, wala akong visa kasi magtutourist lang ako doon sa kapatid ko kako. oh. Sabi niya, ilang araw ka doon? Ay, depende ho doon sa sa kapatid ko kung kailan ako pauwiin. Pero nagtanong pa rin, asan daw yung visa ko? Pero yung thank God kasi yung isa na lalaki, yung babae kasing kausap ko kinausap niya yung lalaki. Ganyan. Siyempre, hindi maintindihan. Pero ang sabi nung isa, na intindihan ko, sige, palampasin mo na yan kasi Pilipino naman yan. Uwi din yan ng kanila yan, ng Pilipinas. Yon. Ay, tapos ano na yun? Nag-book ka na ng ticket paano? Nag-book ka na ng Macau or nag-bus ka na lang nun? Bale, airplane pa rin yun. Airplane. Oo. Kasi from Shanghai, Kasi malayo yun. may ticket na, pero binago yung flight. Binago kasi parang na-late yung flight. Binago. Nilipat ako sa isang maliit na airplane papunta rito. Ganun. Tapos, nung pagdating mo nun dito, di ba, 30 days ibibigay. And, paano yun anong diskarte mo nun para magkaroon sila ng idea kasi marami kasi pupunta dito ng Macau and wala silang idea. Ano bang ginawa mo nun para makahanap ka kaagad ng trabaho? Yung diskarte ko talaga, yung siyempre naniwala ako dun sa mga sinabi mo sa mga vlog mo na kailangan mo magsipag, magtiyaga. Siyempre alam naman natin kahit tayo makasalanan, tayo yung dasal pa rin. Pakikinggan naman tayo Ang gagawin nyo pag dito, biruin nyo, 10 days pa ako sa bahay noon, hindi pa ako naghanap. Oo, kasi nag-online pa ako. 10 days ako sa bahay. Kasi ang noon, kaya 10 days ako sa bahay, wala akong dala akong pera. Alam mo yung dala kong pera? Kung dito, lang, 1,000 MOP. Saan ka makakahanap ng agency gano'n? Tama. Hindi, sabi ng kapatid ko, sige, online. Online. 10 days yan. Nagsisend ako ng umaga, tanghali, hapon. Sabi natin 3 times a day. So, after nun, wala pa rin. Sinamahan ako ng kapatid ko isang beses. Mag-ikot-ikot na. Ayan, dyan na. So, nandyan na, nag-ikot-ikot na kami. Nagkaroon ka ng idea dito? Nagkaroon ako ng idea. Hanggang once na time na umuulan. Ay, okay. O biglang umuulan yun. Ang sabi ng mga nasamahan ko dati, chinat ko. Sabi ko, tara, apply tayo. Hindi. Umuulan, malamig. Mga yan mga August yata yun o July. August yun. Oo, umulan. August yun. Kasi nag-chat ka nun sa akin, August 5 bata yun Mga August 5, yung mga ganun. Siguro bandang na yun, mga 15 ganun. Sige, ganun. Palagay natin na ganun. Lumarga ako kahit umuulan. Ganun naman talaga dapat. Pero yung pinuntahan ko, napasahan ko na yun. Pumunta pa rin ako. Siyempre. May pila. Pagdating ko doon, may pila. Tinanong ko yung mga nakapila. Baka interview siguro. Ba't po kayo nakapila? Tinawagan kami, may interview. Sabi, kamot ako. Sabi ko, paano kaya ako nito? Hindi mo na ako tinawagan Parang sumingit ka lang. Ayun. Hindi, ang ginawa ko, sumingit lang ako. Pero hindi singit na nag-uuna ka. Nagpahuli ka siyempre. Kung sa bagay, sumingit ka, doon sa uli. Maya-maya, lumabas yung boss. Kahit pala tinawagan sila, kinuha pa rin yung CV. Ganun, may CV pa rin yun.
Nakapila ko sa huli. Give me your CV, sabi nung labasan ng mga CV. Ako Nagbigay naman, ka rin? nagbigay din ako, edi na. Galing ah. Maya, Swerte ka doon ah. maya, di nagkaka-interviewan, ano kayang mangyayari doon, sabi ko. Nandiyan na, natawag na ako. Natawag ako, hindi mo na ako tinawagan ka ako. Edi, pagkaraan nun, wala pang tawag. Hindi ka agad tinawagan Oo, nun. di agad ako tinawagan. Bumalik uli ako, kinabukasan, may interview na naman. Na-interview ka na naman. Oo, na yun. yan nga ang sinasabi, maulan pa rin yun. Ang lakas ng ulan, alam mo yung nabasa ka sa stoplight, naabutan ka ng red. Pero nandun ka sa, sa gitna. Wala kang payong. Pero bumalik ako nun. Hindi ka pa rin, parang hindi ka pa rin sumuko, ano? Oo, hindi ako sumuko talaga. Pagka, naman, CV na naman. Kaya, Bigay ka na naman. bigay na naman ako ng CV. Hindi ako nakakilala eh. Oo, sa dami ba sa, naman? sa dami pa naman. Yung pagkatapos nyon, nandun na. Ako na yung last. What is your experience? Ay, ano bang mga, ano ba? Ano ba yung mga usually na tinatanong sa experience mo? Ano bang tinanong doon sa mo? Sa interview, para magkaroon sila ng idea sa cleaner? Ano bang tinanong sa'yo? Yung mga question lang. Ang kasi, kung talagang matik na tanong dyan, pag ang quota ay cleaner, yung experience mo siyempre. Automatic experience talaga. Yung experience mo, cleaner talagang hinahanap. Pag cleaner. Pag housekeeping siyempre. Kung mayroon kang experience ng housekeeping. Ang tanong naman sa akin, anong experience mo? May experience ka bang cleaner? Meron po. Sa Tagalog na lang ako. Meron po ako. 7 years ako dito sa Saudi na cleaner. Tapos yung 1 taon ko ay housekeeping, room attendant, mga ganyan. Really? Sabi ko, check nyo yung CV ko. Pero may dala naman ako mga certificate. Hindi ko pinakita. Bakit? Kasi unfair naman doon sa mga kasama kong walang experience pero mayroon doon sa CV na kasi maghahanap na yung mga yan eh. Maghahanap yun, automatic yun. Kaya alam ko na lamang ako pero pinakita ko pa rin sa mga kasama ko na patas lang. Patas lang. Kasi yung alam mo yung mga dito hindi yan wala experience yan. Naglagay lang. Alam niyo yung mga kabats ko, mga police, teacher. Totoo yan. Mga doktor lang yun, mga experience. Pwede niya. Kaya yung mga nagtatanong na kailangang experience pag nandito, magagawa ng paraan yan. Kaya yun ang ko. Sinabi ko, okay. Nilagay yung papel doon, binukod-bukod. Okay. Matik din pag ganun. Tapos, mamayang gabi, malalaman mo kung may message o pasa. Okay. Doon mo. Naghintay ako ng alas 6, alas 7. Wala. Mga 7:30. Doon na. Oo, doon na message. sabi, you pass your interview. Sabi ko, tawa ako. Sabi ko, charot-charot lang eh. Nagsumingit-singit lang eh. Ganon talaga dito. Ganon dito guys, pag may na-encounter kayo ng mga pila-pila, interview, singit na kayo doon kasi hindi naman kasi tinitingnan niya dito yung kung tinix ka ba, basta pila ka na lang doon. Mga daming nagaganon eh. Kasi dati kami, na-experience ko sa security, pumila din kami doon, kaso nga lang sa height, di kami pumasa. Diyan kasi sa dati, sa Isan, sumingit lang kami doon. Sa Isan interview. Security kasi kami noon, sumingit. Di kami pumasa noon that time kasi nga matatangkad yung kasabay namin mga Nepal. Hanggang dito lang kami sa mga Nepal eh. Nagpunta kami sa sa kabila, may interview yung cleaner. Ayaw pa nga kami payagan kasi yung mga cleaner maliliit eh. Ang tangkad namin, 2 kami. Di kayo sabi nung matanda, matanda, manager, hindi kayo pwede dito, doon kayo sa kabila. Sabi naman namin, ang tatangkad nun eh. Sabi ko, hindi kami pwede doon kasi ang tatangkad. Baka pwede kami dito sa yon sa cleaner, nakapasa naman kami. Yun yung duro-diretso. Paano yung pala, di ba, nung minessage ka, ano yung next move nun? Yung mag-medical ka na ba nun,
medical ka na ba? Paano ba yun? Yung minessage ako na pass na daw ako sa ano. Pinapunta pa rin ako. Final interview na naman. Ay, nag-final ka pa? Oo, butas ng karami yung pinasok ko. Kaya yung mga nagme-message sa akin na college level, mani-mani na yan sa inyo. Ako, third year high school lang ako. Third year lang ako, kaya sasabihin nyo sa English na dito, no need yung fluent yan. Kasi hindi na rin masyal marunong, di ba? Yung nag-interview sa akin, si ma'am pa yun, yung talagang may-ari ng ano. Medyo ano yan? Magaling. Magaling yun. Yun nga, final interview. Doon, mas malupit. Anong interview siya nun? Anong tanong? Ang mga kadalasan naman tanong dyan yung mga kung may kamag-anak ka dito naman, na iba naman. Na iba naman siya. Anong sabi mo nun? Nung ano? Ang sabi ko naman, nagsabi naman ako totoo, mayroon. Dalawa ka ako. Ang technique pala dyan, although nasagot ko naman, huwag ka palang iimik ng mahaba. Kasi pag may sinundan ka pang salita, pahabain ka pa. Gaya nung sinabi ko na may kamag-anak ako. Dalawa. Ay, tatanong nun, saan yung isa nagtatrabaho? Haba yung haba. Saan yung isa? Ay, sabi ko, dyan po sa ano yung isa. Humaba yung humaba. Bakit gusto mo dito? Sa Macau, sabing ganun. Pero wag mo sasabihin yung sahod agad. Ay, okay. Oo. Mayroong nagsabi niya na kabatch ko doon. Bagsak. Ang sasabihin nyo, kaya gusto niyo sa Macau, ang Macau ay napakagandang lugar. Medyo bubula-bulain mo ba? Mababait ang mga tao. Pagagandahin mo. Tapos, marami ng mga kababayan nating umasenso. Ganon. Hindi yung, ay ma'am, ang laki ng sahod dito, kaya dito ako. Wala na. Tapos ang huli niyan, yung ano, bakit ka nag-resign? O bakit ka umalis doon sa dati mo? Kasi 7 years daw ako, napawaw nga siya. Wow! Sabi niya, anong dahilan mo nun? Ang sabi ko lang daw, pero pag ano na yung mga tanong na bakit ka umalis sa dati mong trabaho o dati mong kumpanya, huwag mong sasabihin na bababa ang sahod, pangit, iba yung mga kasama mo. Ang sasabihin mo, maganda ma'am doon. Kaso, yung term of contract yun lang yung allowed. Saka contractual doon. 2 years ka ako. Tapos, nakapag-search ako na napakaganda pala dito sa Macau. Para nabula mo. Oo, bubula-bulain mo. Tama naman, yung sagot mo, tama. Tama, kasi pag sinabi mong ay pangit doon, ganyan. Ayaw kasi nila nung may sinisiraan dito. Sisiraan yung company na previous mo. Oo, doon ka kumita. Tapos sisiraan ka once more na sa company nila. Yan. Oo. Tama. Kaya sasabihin mo, ma'am, ang ganda naman doon. Ay, pinasigundahan pa ng sagot. Ang ganda naman pala doon, bakit nag-resign ka? Ma'am, nag-search nga po ako ng mga bansa na dito ko na tagpuan. Dito ko na ang ganda pala dito. Bula mo talaga yun, Ngumiti. Napatawa siya. Bakit mo naman naging nasabi na maganda dito? Sabing ganon. Ma'am, tingnan niyo yung mga kababayan ko. Dati, naliliit ng bahay. Ngayon, gaganda. Ganun nga, ibubulayan mo talaga. Ganun talaga. Naano mo yung nakuha mo yung kiliti ng interviewer. Galing Tama naman yung sagot mo. Dapat talaga wag mong siraan yung previous mo kasi isipin nila yun na what if na ito yung previous mo, baka yun din yung sabihin mo pag nag-apply ka sa iba, di ba? Ito na lang yung huli. Ano pala yung may papayo mo sa mga may advice mo sa mga nandito na siyempre naghahanap na katulad natin dati na nakipagsapalaran ngayon, ano bang may bibigay mong tips sa kanila na pwede nila magamit sa pakikipagdigma dito sa Macau? Bilang nagdaan din dito sa ganitong pamamaraan,
Ang mapapayo ko lang ay lakasan yung loob nyo. Hindi yung 3 araw pa lang. Suko na, hirap na nasa isip ninyo kasi dadalhin kayo niyan, hihilahin kayo niyan. Ang pangalawa, huwag kayo makikinig sa mga negative. Sumama kayo sa mga positive. Kasi pag sumama kayo sa mga negative, wala na, finish line na. Finish line na, matik yan. Meron nga ako nakasama dito sa pag-apply. Pagkatapos namin mag-apply, samahan siya. Bumaba siya ng bus. Sabi ko, saan ka? Dadaan ako, idol, sa sa simbahan. Oh, yan. Oo, The best yan. kahit anong reliyon mo, pumunta ka kung saan ka nananampalataya. Kasi isa naman yung hinahanap sampalataya natin eh. Oh, yan. Dati ang anong mukha niya, yung parang lungkot-lungkot na. Kumusta naman siya ngayon? May trabaho na sa Portuguese baker siya. So yun lang may papaya ko. Bago kayo pumunta dito, naka-ready kayo. Kung kaya nyo na hanggang 6 na buwan na may dala kayo, ganun dapat, hindi yung 3 araw pa lang. Ay, doon. Ang hirap. Meron nga 1 taon, di ba? Ano nga yung Sherwin guys, kung napapanood nyo yung mga vlog ko na iba kong vlog, kasama ko sa interview, 1 taon yun ha, hindi sumuko, di ba? Wala lang susuko talaga. Oo, ganun lang, wag lang talaga susuko. Kasi guys, kung susuko kayo, example, nakapag-umpisa na kayo, di ba? Diretso na. Diretso, kung na-field kayo sa una, possible yan sa pangalawa kasi matututo kayo niyan di ba? Kung na-field kayo, ganun talaga, minsan, bigyan tayo ng pagsubok, pero lahat ng pumupunta sa Macau, nagkakahanap naman trabaho. Hindi lang agad-agad, di ba? Kasi yung ano pala ito, yung last yung ano pala yung siyempre, marami kasi yung mga nagmamadali, di ba? Nagmamadali, gusto nila agad ng trabaho. Ano bang masasabi mo dun sa mga, di ba, marami nagpo-post dito ng mga trabaho diyan sa mga, siyempre may social media dito na yung dito lang sa Macau na group, Bahay Kubo na yan, Bahay Kubo Macau. Ano bang masasabi mo doon sa mga nagpo-post ng trabaho? Anong may papayo mo sa mga nagko-comment, mga interested din? Anong masasabi mo? Dapat ba nila dapat ba nila pansinin yun o dapat ba sila legit ba yun, ganon? Ano bang masabi mo doon? Ang unang sinasabi ko sa mga nanonood sa atin, wag muna kayong maniwala sa ganyan. Yung mga nagpo-post sa mga social media, kahit yung mga nakakasalamuhan nyo, minsan nga landlord pa dito. Basta ang talakayan, ang pera, pag kinunan ka na agad ng pera na sinabing may line up doon, may quota doon, kailangan mo magbigay ng 1,000 o kaya 5,000, 20,000. Hindi sa loob ng office na walang kaharap na Chinese. Wala yan. Gaya nga nung galing Kuwait, na-scam siya. Sayang din yung 1.5. Sayang talaga yun. Magtiyaga kayo. Huwag muna kayong umasa sa agent. Kasi mahaba pa ang ninyo, ang visa ninyo. Mag-ikot-ikot muna kayo. Tama. Oo. Kung may agent naman, o sabihin natin may agent, ganito, ipapayo ko sa inyo. Humihingi sa inyo ng 1.5, sige, picturean nyo ng whole body, kunin nyo yung blue card, passport. Ba't sasabihin ng agent na bakit ganito, kinukunan mo ako? Siyempre pera to Tama. Pag umayaw yan, pag pumalag yan, alam na. Oo. Ay, hinga ka ng 20k. O sige, 20k. Patingin ako ng blue card mo, ID mo, passport mo, lahat ng copy, tapos letter na nagbayad. Tama, para ebidensya. Ebidensya. Hindi yung mag-aabot ka sa GCash, sa MPay. Hindi legit yun. Wala na yun. Scam yun. Pag na-block ka nun, wala na. Sa mga gilapin yun dito, kahit maliit lang to, magtago lang sa room yun Wala na. Kaya yung mga nagmamadali dyan guys, mag-isip-isip kayo. Sabi ko nga lagi sa mga vlog ko, pag may money involved agad, mag-isip na kayo. Sabi ko naman, kung sa agency talaga sila mag-a-apply, legit yon sa mga agency. Doon ka din magbabayad dun sa agency. Diba? Tsaka pag sa agency ka mismo nag-apply guys, based sa experience ko, mura lang.
Yung hindi ka dadaan ng agent. Mura lang, totoo. Talaga? Ako, mura lang. Totoo, mura lang. Kung hindi ka dadaan sa mga ano, kasi yung madaan lang sa mga agent daw dyan is mga tamad yan. Gusto nila is, di na sila gagalaw eh. Yung agent na lang yung, di mo alam sa agent na yan is scam pala yun, scammer pala yun, ubusin lang visa mo. Pero nga dito, nadali ng 30. Di ba? Oo. Yan guys, dito daming kalokohan sa Macau, kaya ingat talaga kayo. Kapwa pa natin. Yun yung mga ano dito. Kaya guys, panoorin nyo guys yung mga vlog ni sa ano nyo, sa TikTok, sa page niya ni Batang Macau guys. Iabangan nyo siya yung mga ano niya, mga update niya para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. And kung may mga hindi kayo maintindihan, pwede nyo siya i-message about lang sa trabaho. Pwede nyo rin i-message si... Yan, pwede nyo rin ako i-message pag may time. Yan. Ayan, subscribe nyo yung YouTube ko para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. Ayan. Yun lang guys, at sana may natutunan kayo sa mga usapan namin. Nag-share lang kami ng experience namin dito sa Macau. And yun lang guys. And abangan nyo yung part 2. Part 2. And part 1 muna tayo kasi medyo mahaba na. May best. Oo, ayan. Ngayon ay Martes. Yan, meron yan sa sunod. Ayan guys, thank you so much. And God bless sa lahat. Prayer. See you soon. See you soon. Hindi namin kayo papabayaan pag nandito kayo. Ayan, baka sa sunod, si Batang Macau na yung bahala dito sa Macau. Siya na yung Batang Macau dito. Ayan, siya na bahala. And guys, support nyo siya sa mga content niya about dito sa Macau. And malaking tulong yan sa mga pupunta ng Macau at saka mga nandito. Yan. Based yan sa experience namin. Malaking tulong yan kasi ang daming pupunta dito na walang idea. Bihira yung ganito. Alam nyo mga kapatid, bibihira yung ganito nang bibilang ko. May napapanood na rin akong isang babae sa Facebook saka sa YouTube na sa TikTok din na pinapakita yung mga agency. Bihira po yan. Nabibilang, sabihin natin mga 10. Ang mga active ay gaya namin, si Kuya Job. Shoutout si Kuya Job na nagtatrabaho sa Fisherman. Update din, active din yun. I-follow nyo rin siya sa TikTok, si Kuya Job. At si Kamote TV. Lahat po ng agency nandun sa YouTube channel niya. Doon lang din ako na sabi ko sa inyo eh. Doon wala ako nanonood, nasa Middle East ako. July nanonood na ako, May. Kasi July ako umalis doon eh. Ilang buwan pala ako nanonood sa inyo yun O ngayon, ilang buwan na, charot. Yan guys, and yan, salamat sa support. Thank you so much. Sir! Yan, hindi ko pa pala ito na-interview. Yan guys, salamat sa support and thank you so much. I love you all.